Magandang hapon mga kapamilya! Nako, biyernes na naman at isang maulang biyernes ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat at syempre welcome sa isa na namang araw ng Wikaharian Online World. Ayan, ako nga pala si Ate Michelle at naku, kumusta na kayo mga classmates? Ilang araw din tayong hindi nagkita, Maulan din ba sa mga lugar kung nasaan kayo? Dito sa amin ngayon, naku, medyo malakas ang ulan dahil sa bagyo, pero sana okay lang kayo kung nasan man kayo ngayon. At dahil maulan ngayon, syempre, tamang-tama ang panahon ngayon para tayo ay mag-stay at home at syempre mag-learn at home dito lamang sa Wikaharian Online World. Nasaan na kaya mga classmates natin? Hanapin ko nga kung nasaan kayo. Saan na ba ang mga classmates ko? Ayan, nandito na sila. Hello, Resarea Lane. Kita na kita. Nasaan ang mga iba nating classmates? Yan, alam nyo, nakita ko yung mga, pinadala nyo mga artworks, talaga namang napakagaganda, no? Mamaya, magbibigay ako ng special shout out sa mga classmates natin na nagpadala ng mga litrato ng kanilang mga artwork. Ayan. Saan na ba? Ayun. Okay. Nandito na rin ang mga estudyante at guro ng Apply Elementary School. Hello daw, galing kay Ayesa ng grade 1 Mangga. Okay, hanapin natin ang ating mga classmates sa araw na ito. Hello, Ma'am Joy Erandio. Ayan, eto na. Nandito na sila. Umpaisahan natin kay Kuya Ash. Hello, Kuya Ash. Kay Chara Villaluz. Hello. Kanino pa? Kay Lily. Hello, Lily. Hello, Enrico Vicencio. Ayan, kay Princess Sofia de Castro, hello sa'yo, magandang hapon. Ayan, magandang araw din sa'yo, Ma'am Leomina Tobias. Hello po. Ayan, nandito na rin si Ayesha Taborada. Ate Nina, hello. Ayan. Sino pa? Si Riza San Jose Romano, magandang araw sa iyo. Ayan, si Reggie Mabalatan, magandang araw, maulang araw. Ayan. Hello din kay Kyle. Ayan, nanonood din daw ang 2-year-old son ni Ma'am Catherine Mirabel na si Zach. Hello Zach and Ma'am Catherine. Nalaglag si Mickey. Balik ko muna. Ayan. Okay. So, tignan pa natin kung sino mga nandito. Danny! Hello, Danny! Hello din kay Lexi Jane and Lance Jared ng Central 3, Santa Rosa, Laguna. At syempre, meron din tayong classmate mula sa San Fernando, Pampanga. Hello kay Peter Paul. Magandang araw. Hello, Ate Shaina. Ayan, si Ryle Soledad. Hello din sa'yo. Estudyante daw siya ng Poro Central School. Magandang araw sa'yo. Andito rin si Ayen Ardaban. Ayen Ardaban. Okay. Colleen, hello Colleen. Shout out daw sa mga classmates ni Colleen sa Dila Elementary School. Magandang hapon sa iyo. Ayan, Jamie Magsilaw, hello. Alicia Castro, hello. Mula kay Philip Oscar Piramide ng Makabling Elementary School. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Naku, marami-rami tayong mga bagong classmates sa araw na ito, At syempre, kinagagalak ko kayong makasama lahat
At kung nakatutok na kayo dito sa Wikaharian Online World, syempre, inyo nang tawagin ang inyong mga kapamilya, sina nanay, tatay, ate at kuya dahil maya-maya lamang ay umpisahan na natin ang masayang kwentuhan at syempre yung kinasasabitan ninyong art activity. Mas masayang gawin yan kung kasama natin ang ating mga kapamilya. Yan. Sino po pang nandito? Hello kay Toby. Toby Elijah. Hello. Ayan. Ayan. O sige, mukhang pumapasok na ang ating mga classmates para sa araw na ito. At para mas malaman ko kung sino-sino pa ang nakatutok ngayon dito sa Wikaharian Online World, umpisahan na natin ang bugtungan. Ayan, hindi ba nung Lunes, inumpisahan natin ang paglalaro ng bugtungan. Itutuloy natin yan ngayon. At meron akong inihandang 3 bugtong para sa inyo. Okay? Yung 3 bugtong na ito, magsisimula siya sa madali hanggang sa pinakamahirap. Ang gagawin nyo lamang ay huhulaan ninyo kung ano ang inilalarawan ko sa mga bugtong na aking ibabahagi sa inyo. Handa na ba kayo para sa isa na namang bugtungan? Nan ko nga kung handa na kayo. Ayan, excited na daw ang mga students and teachers sa Santa Rosa, Laguna. Hello! Yan, yes! Yan, handa na daw po ang ating mga classmates para sa isa na namang bugtungan. Ito na ang ating unang bugtong. Sino kaya ang unang makakasagot sa bugtong na ito? Makinig kayo ng mabuti ha. Kaaway ni Bantay, may siyam na buhay. Kaya ito. Kaaway ni Bantay, may siyam na buhay. Kaya ang sagot sa bugtong na ito. Kung alam niyo ang sagot, isulat niyo na kaagad dito sa comment section para makita ko kung tamang inyong mga sagot. Si Ate Mafi present. Hello, Ate Mafi. Ayan, nandito na rin sila Ma'am Teresita Biato. Hello po, magandang hapon. Ayun! Tignan nga natin kung pare-pareho kayo ng sagot sa ating bugtong na kaaway ni Bantay, may siyam na buhay. Okay? Ayan. Tama kung ang sagot ninyo ay pusa o cat. Tama kayo. Ayan, palakpakan nyo yung mga sarili dahil nasagot nyo ang ating unang bugtong. At dahil nasagot nyo ng unang bugtong, pakinggan nyo naman ang ating ikalawang bugtong. Yes, tama. Pussycat. Ito na ang ating ikalawang bugtong. Makinig kayo ng mabuti. Butot, balat, lumilipad. Kaya ito. Butot, balat, lumilipad. Butot, balat, lumilipad? Kaya yun. Na natin, ha? Yan, mukhang tama ang sagot ng mga classmates natin. Clap, clap! Ayan, sabi ni Jaya Samantha, kite! Kite nga ba ang sagot? Sabi ni Julia Faith, Kiambao Saranggola. Saranggola daw, sabi ni Alicia Castro. Tignan nga natin ang sagot ng iba. Sabi ni Ate Mafi, gutom na bird. Butot balat, lumilipad. Gutom na bird. Chicken wings daw po. Naku, tama kaya yun, Ate Ninya? Okay, kung ang sagot mo ay saranggola o kite, tama ka! Yun ang sagot sa ating bugtong na butot, balat, lumilipad. Kite o saranggola. Tama! Ayan. Yan. O sige. Ito na ang ating pangatlong bugtong. Makinig kayo ng buti. Mga isdang nagsisiksikan sa latang kanilang tirahan. Ano naman kaya ito? Mga isdang nagsisiksikan
sa latang kanilang tirahan. Ano naman kaya ang sagot sa bugtong na ito? Tama ka, Cedric. Kite po. Ayan. Tama rin si Jennifer. Sabi niya saranggola. Okay, sabi nila Arnie, Gregorio Sardinas. Sabi ni Ate Ivy Lizelle, ngipin. Sabi naman ni Ate Mafi, aquarium daw. Ano kaya ang tama? Okay. Nako, mas marami o pinakamarami ang sumagot ng sardinas. At kung sardinas ang iyong sagot, tama ka! Ang sagot sa ating ikatlong bugtong na, ano nga yung ikatlong bugtong? Mga isdang nagsisiksikan sa latang kanilang tirahan ay sardinas. Naku, napakasarap ng sardinas, lalo na kung igigisa sa kamatis at sibuyas. At syempre, pwede rin lagyan yan ng mga gulay na paborito natin. Ayan. Yes, tama ka, Lexi Jane, Providencia, sardinas. Tama rin si Agida, Bignotea. Yes, sardinas ang sagot. Mahusay. Magaling. Ayan. Okay. Tignan naman natin kung ang mga batang ito na aking babanggitin ay kumakain din ng napakasarap na ulam na sardinas. Naluto nila ni nanay o kaya ni tatay o kaya ni ate o kaya ni kuya. Hello! Sa mga babies ni Miss Jane na sina John Clark Yamat at Clarice Jane Yamat. Nagpadala kasi sila ng kanilang art activity noong Lunes. At alin nga dito ang art activity natin noong Lunes? Ayun! Si Lala Langgam. Ayan, nagpadala si John Clark Yamat at ang pangalan ng kanyang langgam ay si Dodong Langgam. Ayan, hello Dodong Langgam. Nagpadala rin si Clarice Jane Yamat. Ang pangalan naman ng kanyang langgam ay si Bebeng Langgam. Ayan, hello Dodong Langgam at Bebeng Langgam. Siyempre, nagpadala rin ng litrato ng kanilang ant art activity ang mga estudyante ni Teacher Teresita Biato na sina Cyrus Zantua, Presarea Beroya at Janelle Matematico. Hello sa inyo at maraming salamat sa pagpapadala ng litrato ng inyong ant art. Ayan, nagpadala rin syempre si Ayesha Manalo ng Makabling Elementary School. Hindi rin nagpahuli ang mga estudyante ni Teacher Hazel Lebrila ng Dila Elementary School na sina Jamie Magsilaw, Colleen Nolioda, Isabel Zachary Gongon, Ayesa Rivera, Alexandra Javier, Angelo Javier at si Shakira Atienza. Yung kay Shakira, pinangalanan niya ng Kimi Langgam. Oh, cute naman ang pangalan, Kimi Langgam. Siyempre, nagpadala rin sina Simon Riley Carrel, Hermione Prijoles, Harvey Rucuenco, Hannah David, Ayesha Taborada, at Ariel De Los Reyes. Ayan, hello sa inyo at maraming salamat sa inyong artwork na pinadala. At nagpadala rin siyempre ang mga estudyante ng Aplaya Elementary School ng One Manga. Okay, One Manga ang section nila at ang kanilang teacher ay walang iba kundi si Miss Yumi. Ayan, ito ay si Liam Victoria at ang pangalan ng kanyang langgam ay si Cole Langgam. Si Kirsten Bartolome naman, ang pangalan ay Lala Langgam. Pareho tayo ng pangalan. Ayun, si Lala Langgam. Si Ayesa Dichoso, si Princess Langgam naman daw ang pangalan ng kanya. Si Kylie Almodal, Gami Langgam naman ang pangalan niya. Janina Palestroque, Kate ang pinangalan niya sa kanyang langgam. Si Valerie Katindig, ang pinangalan niya sa kanyang langgam ay masipag. Oo, dahil masipag ang mga langgam, hindi ba? Mahilig silang mag-ipon. At si Terence Custodio naman, ang pinangalan niya ay Sugar. Oo, di ba? Dahil mahilig din sa asukal ang mga langgam, sa mga matatamis. Kagaya na lang dun sa kwento natin ng Lunes, hindi ba? Si langgam ay nakakita ng candy. Pero malapit yun sa kanal, kaya munti ka na siya madisgrasya. Ayan. Maraming salamat ulit sa pagpapadala ninyo ng inyong mga ant art activity
activity. Ayan, alam ko meron pang ibang mga nagpadala. Tignan nga natin kung meron pang mga nagpadala dito. Si Philip din daw po nagpadala. Okay, hello Philip at maraming salamat sa pagpapadala mo ng iyong art activity. Ayan, mamaya lamang syempre may pagkakataon na naman kayo makagawa ng isang art activity at syempre maaari niyang ipadala ulit dito sa Facebook page ng Knowledge Channel. Pero dahil napakaraming batang nagpapadala ng kanilang art activity, yung mga bata na makapagpapadala ng litrato ng kanilang art activity hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw, o ulitin ko, kung kayo ay makapagpapadala ng litrato ng inyong art activity hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw, makakasama yan sa mga litrato na ipopost ng Knowledge Channel sa kanilang sa kanilang Facebook page. Okay? So, kapag nakapagpadala ka ng larawan ng iyong art activity ngayong araw hanggang alas 5 ng hapon, makakasama yan sa mga larawan na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. Pero kung hindi mo naman mapanood itong video na ito ngayong araw hanggang alas 5 ng hapon, okay lang yan. Magpadala ka pa rin ng iyong larawan ng art activity dahil maari pa rin kitang bigyan ng special shoutout sa Lunes. Huwag nagkita-kita tayo. Pero ulitin ko, ang mga makapagpapadala ng kanilang art activity hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw, sila ang makakasama doon sa mga litrato na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. Okay ba yan? Kaya, umpisahan na natin ang araw na ito para magawa na natin ang gandang art activity natin ngayon. At uumpisahan natin ang araw syempre sa pag-aaral ng mga salita na ating gagamitin or maririnig sa kwentong at aking ibabahagi sa inyo. Ang unang salita ay yan, lampara. Sabihin nyo nga ng malakas, lampara. Okay, ano ba ang lampara? Narinig nyo na ba ang salitang lampara? Sige, papakita ko sa inyo ang larawan ng isang lampara at tignan ninyo kung may nakita na ba kayong parang ganito. Ayun! Nakita nyo ba ang larawan ng lampara? Ayan ay larawan ng lampara. Okay? Ang lampara ay ginagamit ng mga tao para pailawin ng kanilang mga bahay. Lalo na dun sa mga lugar na hindi pa inaabot ng kuryente. Ako, naalala ko nung bata ako, kapag pupunta kami sa probinsya, lampara ang ginagamit namin sa bahay kasi wala pang kuryente noon doon sa probinsya namin. At ang lampara ay gumagamit ng totoong apoy para magbigay ng ilaw sa loob ng bahay. Kaya delikado na hahawakan natin yung lampara kasi mainit ito dahil totoong apoy ang ginagamit para pailawin ang lampara. Okay? Lampara. Ngayon naman, ilang pantig mayroon sa salitang lampara? Sige, papalakpak ako habang sinasabi ko ang salitang lampara at inyong bilangin kung ilang mga pantig mayroon ito. Handa na ba kayo? Pakinig kayong mabuti. Lampara. Ulitin ko. Lampara. Ilang beses akong pumalakpak. Ilan ang pantig na mayroon sa salitang lampara? Ayan. Yan, hello daw kay Ma'am Vera Celis at ang kanyang 3-year-old nephew. Ayan, tama ka, Jeya. Samantha, ang salitang lampara ay may 3 pantig. O, sige, ngayon sabayan nyo naman ako sa pagpalakpak habang sinasabi ang salitang lampara. Handa na kayo? 1, 2, 3. Lampara. Isa pa nga. Lampara. Yan, ang salitang lampara ay mayroong 3 pantig. Ngayon, ano-ano naman ang mga tunog na maririnig sa salitang lampara? Pakinggan nyo ng mabuti ha, sasabihin ko ang mga tunog. Ang salitang lampara ay may mga tunog na L, A, M, P, A, R, at A.
naman, ipatunog natin or patunugin natin yung mga tunog ng mga titik na ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3. L, A, M, P, A, R, A. Ayan. Ano naman ang mga titik na nagbibigay ng mga tunog na binanggit natin kanina? Ito ay ang mga titik na L, A, M, P, A, R, at A. O, sabayan nyo naman ako sa pagsasabi ng mga titik na bumubuo sa salitang lampara. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. L, A, M, P, A, R, A. Husay. Yan. Una nating salita ay lampara. Ano naman ang ating susunod na salita? Medyo mahaba yung ating ikalawang salita. Ito ay ang salitang gamu-gamu. Ulitin ko, gamu-gamu. Narinig nyo na ba ang salitang gamu-gamu? Yan. Sige, papakita ko sa inyo ang larawan ng isang gamu-gamu. Baka sakaling nakita nyo na ito dati. Ito ang larawan ng isang gamu-gamu. Yan. Nakita nyo ba? Ayan. Okay? Anong napapansin nyo sa gamu-gamu? Meron ba kayong naalalang ibang insekto na kamukha ng gamu-gamu? Natin ang sagot ninyo. O, sabi ni Enrico, naalala niya daw ang butterfly. Oo, tama. Ang gamu-gamu ay kamukha ng mga butterfly o paru-paro. Pero kung titignan nyo sila ng mabuti, marami silang pagkakaiba. Okay. Ang unang lang pagkakaiba ay ang mga gamu-gamu, lumilipad sila kapag madilim. Okay, sa gabi sila lumilipad. Habang ang mga paru-paro naman, ang mga butterfly, sa umaga mo sila nakikita at hindi sa gabi. Ang mga gamu-gamu rin ay hindi gaanong matingkad ang kanilang kulay. Madalas mga brown lang. Pero may iba ring mga gamu-gamu na may ibang kulay. Pero hindi ganoon katingkad ang kulay nila katulad ng sa paru-paro. Yan. Ano pa? Kung nakita niyo yung larawan kanina, meron silang, ayun, nakikita niyo pa yung mga bilog ngayon. Ayan. May mga gamu-gamu na may mga bilog sa kanilang pakpak. Bakit sila may mga ganun? Kasi ginagamit nila ito bilang panakot sa mga mas malalaking mga hayop para hindi sila kainin. Yung mga bilog kasi na iyon, nagmumukha silang mga mata ng mas malaking hayop. At pag nakita yun ng mas malaking hayop, matatakot sila kasi akalain nila na mata iyon ng malaking hayop. At hindi na nila kakainin yung gamu-gamu. Yan ang gamu-gamu. Mukha siyang butterfly, mukha siyang paru-paro, pero ang gamu-gamu sa gabi sila pinilipad, habang ang mga paru-paro naman sa umaga natin sila nakikita. Yan. Tandaan ninyo ang mga salitang iyan dahil mamaya maririnig natin yan sa kwentong aking ipabahagi. Pero balikan ulit natin ang salitang gamu-gamu. Ilan naman ang mga pantig mayroon sa salitang gamu-gamu? Medyo mahaba, hindi ba? Sige, pakinggan yung mabuti habang pinapalakpak ko or pumapalakpak ako sa salitang gamu-gamu. Gamu-gamu. Ilan kaya ang pantig mayroon sa salitang gamu-gamu? Tama saan na ba yun? Si Craig Lerad, sabi niya, 4 na pantig po. Tama. O ngayon pumalakpak tayo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Gamu-gamu. Gamu-gamu. Yan, tama. 4 ang pantig na mayroon sa salitang gamu-gamu. Ano-ano naman ang mga tunog na maririnig natin sa salitang
gamu-gamo. Makinig kayo ng mabuti ha, para mamaya pwede nyo akong sabayan. Ito ang mga tunog na maririnig sa salitang gamu-gamo. G, A, M, U, G, A, M, O. Ulitin ko. G, A, M, U, G, A, M, O. O ngayon, ibigay natin ang mga tunog ng sabay-sabay. 1, 2, 3. G, A, M, U, G, A, M, O. Yan, mahusay. Ngayon, tukuyin naman natin ang mga titik na nagbibigay ng mga tunog na binigay natin kanina. Ito ay mga titik na G, A, M, U, G, A, M, O. O ngayon, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. G, A, M, U, G, A, M, O. Ayan. Uli. Huwag nating kakalimutan ang ibig sabihin ng lampara at gamu-gamo. Dahil ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol sa isang munting gamu-gamo na makakakita ng isang lampara. Alamin natin sa kwento kung ano ang mangyayari sa gamu-gamo na lalapit sa lampara. Dahil oras na ng kwentuhan. Awit na tayo? 1, 2, 3. Ulit. 1, 2, 3. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Sabay-sabay tayo ulit. 1, 2, 3. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Yan. Pinakikilala ko sa inyo ngayon ang munting gamu-gamo na si Ella. Ito si Ella, ang munting gamu-gamo. Alam niyo si Ella, mahilig siyang lumipad sa gabi. At ang gustong-gusto niyang pinupuntahan kapag gabi na ay yung mga bagay na nagbibigay ng ilaw. Gustong-gusto niyang tinitignan ang buwan, ang mga bituin, at syempre, palagi rin siyang lumalapit sa bintana ng mga bahay kung saan nakakakita siya ng mga ilaw. Pero alam nyo, sa tuwing lalabas si Ella, may mahigpit na bilin ang kanyang nanay na gamu-gamo. At ito ang bilin sa kanya. Huwag lalapit sa apoy. Huwag lalapit sa apoy. Huwag lalapit sa apoy. Pakpak mo'y masusunog. Oy! Ulitin nga natin ang awit ng kanyang nanay para paalalahanan si Ella. 1, 2, 3. Huwag lalapit sa apoy. Huwag lalapit sa apoy. Huwag lalapit sa apoy. Pakpak mo'y masusunog. Oy! Ayan ang mahigpit na bilin ni Nanay Gamu-Gamo kay Ella na munting gamu-gamo. Isang araw, mayroong nakitang ilaw si Ella sa isang bahay. Dahil nakabukas ang bintana nito, pumasok siya dito at nakita niya na ang ilaw ay galing sa isang lampara. Agad itong pinuntahan ni Ella. Din si Ella, nakita niya yung lampara. At ang sabi ni Ella, napakaganda naman ng ilaw ng lampara. Ang sarap tignan.
Habang pinagmamasdan ni Ella ang lampara, nakita siya ng kanyang nanay gamu-gamu. At dali-dali siyang pinuntahan. At syempre, pinaalalahanan siya ng nanay gamu-gamu. Ano nga ulit ang paalala ng kanyang nanay? Awitin natin ha. 1, 2, 3. Huwag lalapit sa apoy. Huwag lalapit sa apoy. Huwag lalapit sa apoy. Pakpak mo'y masusunog. Oy! Sabi naman ni Ella, Opo, nanay. Hindi po ako lalapit sa lampara. Alam ko naman pong mainit yun eh. Magaling, ang sabi naman ng kanyang nanay, gamu-gamu. At araw-araw, binibisita ni Ella ang bahay kung saan niya nakita ang lampara. Pero dahil sa pagkagusto niyang makita ang liwanag ng lampara, naisip niya, siguro hindi naman ako masasaktan kung lalapit ako ng konti. Kaya, lumapit si Ella ng kaunti sa lampara. Nung sumunod na araw, naisip ulit ni Ella na, siguro, hindi naman ako masusunog kung lalapit pa ako ng konti. At lumapit na si Ella. Naku, sa palagay niyo, anong susunod na gagawin ni Ella? Sige nga, ibahagi niyo nga sa akin kung ano sa palagay niyo ang susunod na gagawin ni Ella. Lumapit siya sa lamparang ito, di ba? Ang sabi niya kanina, lalapit siya ng kaunti. Pero ngayon, naku, parang ang lapit niya na sa lampara. Ano pa kaya ang susunod niyang gagawin? Oh, sabi ni Cheska Galicia, wag ka daw lumapit, Ella. Sa palagay mo ba, Ann, siya ay lalapit sa lampara? Tignan nga natin. Ang sumunod na araw, naisip ni Ella, hindi naman masyadong mainit. Gusto ko pang lumapit ng konti. At lumipad nga si Ella, papalapit ng papalapit sa lampara. At, naku, ano sa palagay niyong nangyari sa kanya? Tama ka, Mary Jean. Lumapit siya ulit. Ano sa palagay mo ang nangyari sa kanya? Nawala na siya, oh. Sumigaw siya ng, Oh, mapapaso daw si Ella. Naku, tama kayo. Napaso nga si Ella at nasunog ang isa sa kanyang mga pakpak. Agad-agad siyang nilapitan ni Nanay Gamu-Gamu. Si Nanay Gamu-Gamu. At sabi niya kay Ella, hindi ba, Ella, may paalala ako sa'yo? Ang sabi ko, huwag na huwag kang lalapit sa apoy dahil masusunog ang iyong pakpak. Opo, nanay. Pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit. Ito naman ang sabi ni Ella. At mula noon, tuwing siya ay mamamasyal at lalapit sa mga ilaw na kanyang pinagigiliwan, hindi niya na kinalilimutan ang paalala ng kanyang nanay at lagi niya na itong kinakanta. Kantahin nga natin ang paalala ng nanay ni Ella sa kanya. 1, 2, 3. Huwag lalapit sa apoy. Huwag lalapit sa apoy. Huwag lalapit sa apoy. Pakpak mo'y masusunog. Oy! Ayan. Naku, parang may aral na naman tayong natutunan sa araw na ito. At parang kapareho to ng aral na natutunan natin noong Lunes tungkol kay Lala Langgam. At ano nga ang aral natin na natutunan sa araw na ito? Tingnan natin. Oo, tama. Napaso si Ella. Bakit siya napaso? Ano ba yung natutunan niya sa kwento na ito?
Nasunog ang kanyang pakpak. O, sabi ni Ancheska, ang kulit daw kasi ni Ella. Kaya nasunog ang kanyang pakpak. O, sabi ni Julia Faith Tiambao, dapat sumunod sa magulang. Yan. Tama, napaso si Ella. Ayan, magaling. Yan, laging sumunod at laging makikinig sa paalala ng magulang. At syempre, hindi lang sa paalala ng magulang, sa paalala rin ng mga otoridad. Kung sinabing bawal lumabas, wag lalabas. Dahil ito ay para sa kabutihan din natin. Dahil kung hindi tayo susunod sa mga paalala, maaari tayong mapahama katulad na lang ng nangyari kay Ella sa ating kwento sa araw na ito. Ayan. Magaling. O, tama kayong lahat. Sumunod sa bilin at makinig. Ayan. Makinig sa paalala sa atin. Ayan. At dahil sa kwentong ito ay tinuruan tayo ni Nanay Gamu-Gamo at ni Ella Gamu-Gamo ng kahalagahan ng pagsunod sa mga paalala. Ang ating art activity ngayon ay tungkol sa kanila, sa mga gamu-gamo. Dahil ngayon ay art time na! Handa na ba kayo sa ating art activity? Ayan, kung handa na kayo, yes, ayan. Parang excited na ating mga classmates sa ating art activity. Handa na kayo? Ipapakita ko na ang mga kakailanganin nating mga gamit para magawa natin ng art activity ngayon. Okay, simple lang art activity natin ngayon. Kayang-kaya itong gawin. At simple lang din ang mga kailangan nating gamit. Una, gagamit tayo ng puting papel. Ayan. Nung Lunes, gumamit din tayo ng puting papel para sa mata ni Lalalanggam. Okay. Kung may tira pa kayo dun sa ginamit ng Lunes, pwede nyo pang gamitin ulit. Katulad ko, ito yung ginupit kong mata ni Lalalanggam. So, gagamitin ko pa siya kasi may tira pa. Ayan. So, gagamit tayo ng puting papel. Gagamit din tayo ng colored paper. Kahit anong kulay. Okay? Kahit anong kulay ng colored paper na gusto ninyo. Gagamit din tayo ng ito rin tayong gumamit ng yung supot ng mga tinapay. Yung brown paper bag. Ayan. Gagamit din tayo yan. Gagamit tayo ng glue. Ng gunting at paalala, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Siyempre, gagamit din tayo ng marker o kaya ng crayon. Okay? Ayan. Dahil handa ng ating mga gamit, umpisahan natin ang paggawa ng art activity. Pero ano bang gagawin natin? Okay, papakita ko sa inyo ang ating art activity sa araw na ito. Ganito ang ating gagawin. Ayan, gumawa ako ng dalawang gamu-gamo at tinikit ko siya sa colored paper. Pero kung makikita ninyo, para silang nakadapo dun sa colored paper. Paano ba ito ginawa ni Ate Michelle? Yan ang aking ipapakita sa inyo sa araw na ito. Yan. Yes, syempre gagamit din tayo ng ating imagination, ng ating creativity para magawa natin ang art activity natin sa araw na ito. Ang una natin gagawin ay magdodrawing tayo ng mga taktak ng ating gamu-gamo. Okay? Dahil may pagkakatulad naman ang itsura ng mga gamu-gamo at butterfly, kung hindi nyo kayang gawin yung pakpak ni Ella at ng kanyang nanay, kahit yung simpleng pakpak lang ng butterfly, pwede na rin natin gawin. So, gagawa muna ako ng pakpak ng aking gamu-gamo. Yan, guguhit nyo lang yan dun sa ating white paper. Yan, katulad nito.
Ayan. Gumuhit ako ng pakpak ng aking gamo-gamo. Pagkatapos niyan, gugupitin ko na yung pakpak na aking drawing. Pakpak lang yung kailangan yung i-drawing. Hindi nyo kailangan i-drawing yung kanyang katawan. Kasi mamaya may gagamitin tayo para ilagay naman yung katawan ng ating gamo-gamo. Okay, gugupitin natin yung mga pakpak na ating drawing. Yan. Pwede kayo magpatulong sa inyong mga kapamilya kung kayo ay nahihirapan sa pag-drawing o kaya naman sa paggupit para makasali rin sa inyo sina nanay, tatay, ate at kuya. Ayan. Nagupit ko na yung pakpak ng aking gamo-gamo. Ngayon, didisenyohan ko naman ito. Magdo-drawing naman ako ng mga disenyo dito sa loob ng aking, sa pakpak ng aking gamo-gamo. Kayang magandang disenyo. Yan, guguhit ako ng mga linya para sa aking gamo-gamo. At syempre, lalagyan ko rin nung bilog dun sa ibabang bahagi ng pakpak. Kasi diba dun sa picture na pinakita ko sa inyo kanina, mayroong mga bilog dun sa pakpak ng gamo-gamo. Maglalagay din ako ng ganun. Yan. Ngayon, kung meron naman kayong mga pangkulay, crayons, o kaya markers, pwede nyo ring kulayan ang pakpak ng inyong gamo-gamo. Yan. Ito na yung pakpak ng gamo-gamo na aking ginawa. Ngayon, ang akin namang gagawin ay yung kanyang katawan. Para sa katawan, gagamit ako ng brown paper. Kung gusto nyo gumamit ng colored paper para sa katawan, pwede rin. Okay. So, kumuha ako ng kapirasong brown paper at ang gagawin ko lang ay iikutin ko siya. Parang ganito. Yan, twist natin siyang ganito. Hanggang sa makabuo tayo ng parang katawan ng ating gamo-gamo. Tignan nyo. Ayan. Pagkatapos, ay ididikit ko to sa gitna ng mga pakpak na aking ginawa. Parang ganito. Ayan. Gamit ako ng glue. Ididikit ko na siya doon sa gitnang bahagi ng mga pakpak na ginawa ko. Ayun. Okay. Ngayon, para magawa natin yung katulad nitong ito na para siyang lumilipad, para siyang nakadapo. Yung ating ginawang pakpak na may nakadikit na nakatawan ng ating gamo-gamo, lalagyan natin ng glue yung gitnang bahagi lang. Ito lang. Itong gitnang bahagi lang ang lalagyan natin ng glue. Pandikit. At ididikit natin ito sa papel. Ulitin ko, ang lalagyan lang natin ng glue para maidikit natin sa papel, sa colored paper, katulad nito, ay yung gitnang bahagi lang, ha? Yung gitnang bahagi. So, ididikit ko siya dito. Yan.
Nakakasunod ba tayo? Tama, Ate Shaina. Pwede itong design ng greeting card. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung magiging itsura niya. Ayan, dahil dinikit ko na yung gitnang bahagi, yung mga pakpak na ginawa ko kanina, itutupi ko siya paitaas. Parang ganun. Ayan. Para mukha na siyang nakadapo sa papel. Katulad ng sinabi ni Ate Shaina, itong mga gamo-gamo na ating ginawa, pwede siyang design ng card. Ayan o. Ito yung harap. So, pag binuksan natin yung card, pwede nyo din dito ilagay yung inyong mensahe sa inyong pagbibigyan ng card na ito. Ayan. Ito na ang ating mga gamo-gamo na nakadapo sa ating colored paper. Ayan. Kung kayo ay nakagawa na at tapos na sa inyong gamo-gamo art activity, ulitin ko, pwede nyo ring kulayan ha, yung bahagi ng pakpak na inyong ginawa sa inyong gamo-gamo. Ngayon, kung tapos na kayo sa inyong art activity, naku, tawagin nyo na si nanay, o kaya si tatay, o kaya si ate at si kuya, at magpakuha na kayo ng litrato kasama ng inyong art activity at ipadadala nyo na yan kaagad dito sa Knowledge Channel. Okay? At katulad ng sinabi ko kanina, ipadala nyo yan hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw para maisama yan doon sa mga litrato na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. Ngayon, kung hindi nyo naman maisasubmit yan, hindi nyo ipapadala sa amin hanggang alas 5 ng hapon, ipadala nyo pa rin para mabigyan pa rin namin kayo ng special shoutout sa Lunes. Ayan. Ito na yung ating gamo-gamo. Ayan. Ako, marami na naman tayong natutunan ngayong araw. Siyempre, meron tayong 3 bagong bugtong na nalaman ngayong araw. Meron tayong mga bagong salita na natutunan. May bago tayong kwento na napakinggan kung saan natutunan ulit natin ang kahalagan ng pagsunod sa mga paalala. At syempre, nakagawa rin tayo ng gamo-gamo artwork natin. Ayan. O, magkita-kita ulit tayo sa Lunes, 1:00 ng hapon para sa isa na namang masayang kwentuhan at art activity. Naku, mukhang wala ng energy si Kalabaw. Ulit natin siya. Ayan. So, ulitin ko, magkita-kita ulit tayo sa Lunes ng 1:00 ng hapon at huwag niyong kalimutang ipadala ang inyong mga gamo-gamo art activity na ating ginawa. Maaari niyo rin siyang gawing greeting card. Okay? At ilagay niyo dito yung mensahe niyo sa kung sino man yung gusto niyong bigyan ng greeting card. Ayan. At huling mga paalala lamang. Ayan. Siyempre, huwag niyo pa rin kalimutang manood ng Wika Harian, 11:30 ng umaga at 2:30 ng hapon. Sa ngayon, mapapanood niyo ito sa Sky Cable, Channel 5, sa Sky Direct, Channel 12, at syempre mahahanap niyo rin ang Knowledge Channel sa iba pang mga cable operators nationwide. Again, isang maulang Biyernes, mga classmates. Mag-ingat kayong lahat at huwag niyong kakalimutang sumunod sa mga paalala. Happy weekend! Paalam!